Hey guys, this is Arikira, Arikira Official. Ito yung channel ko. Actually, this is my second channel, Arikira Official. Hindi ko lang mapopost yata to sa main channel ko na Arikira na walang official. Hindi ko lang yata mapopost kasi hindi ko mabuksan yung email ko eh. Hindi ako makapag-sign in. So, yun. Kaya dito ko na lang ipopost sa alt account ko sa YouTube. Yan. Ano nga ba yung parang grabe yun Nga pala, ano nga tong video na to? Para saan ba? Di ko nga rin alam eh. Bakit pa nga magbibideo eh? Naulit na naman yung gantong pangyayari. Alam mo nung last year, napakalungkot ko. Last year, nakamukmuk lang ako sa kwarto, nagko-computer lang. New Year eh, no? Nasa kwarto ka lang. Ilang days lang ako, ilang days din akong nasa kwarto lang nun eh. Hindi na ako pumasok na sa trabaho. Siguro yata nasa nung December 13, doon ako nagmumukmok hanggang Christmas pati New Year. Alam mo yung ginawa ko lang. Computer lang, naglalaro ng Roblox, yun, Hearts of Iron. Naglalaro lang ako ng Aware naman ako sa sitwasyon ko na yung ginagawa ko hindi tama kasi napakalungkot ng ginagawa ko eh. Sa totoo lang napakalungkot pero ginagawa ko pa rin eh. Nasa kwarto lang ako, di ba? Hanggang ngayon, di ba? 2025, nasa kwarto ulit ako, nagmumukmuk ako lang mag-isa. Tinry kong i-chat yung kaibigan ko eh. Pero di naman nag-reply. Gusto ko lang sana makipag New Year sa kanya. Tulad nung last Christmas, nung December 25, this month lang. Doon ako nag-Christmas, hindi dyan sa pamilya ko. Ewan ko lang. Kasi hindi na kasi ako komportable na makisalamuha sa sarili kong kadugo, sa sarili kong pamilya. Dami na rin kasi nangyaring hindi maganda eh, no? Nakakaya na rin, di ba? Pakita yung pagmumukha ko sa kanila. Lalo na yung sarili kong, di ba, pamilya. Sarili kong magulang. Alam mo, simula yata nung 13 or 14 years old na hindi na maganda yung relasyon ko sa pamilya. Sa pamilya ko, sa magulang ko, hindi na maganda. Simula nung 14 years old yata ako. Gawa din kasi sa, alam mo na, pagbabago ng ugali, pagbabago rin ng sarili mo, di ba? Pagbabago ng pagkatao. To the point na parang hindi na talaga ako close ng pamilya mo talaga. Ngayon, ngayon ginawa ko nung last year. Nakamukmuk lang ako sa kwarto. Nagko-computer lang. Nakakalungkot talaga yun eh. Nakakalungkot. Alam mo nang save ka lang sa kwarto mo. Diba? Ginagawa mo yung gusto mo pero alam ko yun. Aware ako nung last year na nakakalungkot ng ginagawa ko. Hindi man lang ako lumalabas, 'di ba? Hindi ako lumalabas, hindi ako
nakikisalamuha sa mga tao na holiday, di ba? Pero nung ginawa ko, di ba? Nasa kwarto lang ako. Sa kwarto lang talaga ako. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Ngayon, 2025, December 31, last day na ng 2025. Nandito pa rin ako sa kwarto. Walang pinagbago. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Hindi ko magawang ilabas yung nararamdaman ko. Kasi disappointed ako sa sarili ko kung bakit nasa ganito pa rin akong sitwasyon, alam mo yan. Ilang months na rin ako dito nakamukmuk sa bahay. Mahigit 5 months or 4 months. Grabe, 4 months na wala akong ginagawa sa bahay. Nandiyan ka lang sa kwarto. Ang dami kong naiisip. Ang dami kong naiisip sa utak. Lakas Ang dami kong naiisip sa sarili ko na hindi ko parang malabas. Parang hindi ko mailabas na form ng sentence, alam mo yun. Kasi ang dami kong iniisip Ewan ko kung saan ako magsisimula. So, ayun nga. Ayun nga. So, last year, yung ginawa ko, nasa kwarto lang, di ba? Nagmumukmok. Ngayon, this year, December 31, mag-New Year na, ganun pa rin ginawa ko. Gusto ko lang parang sabihin, gusto ko lang express yung parang nararamdaman ko talaga. Ngayon, yung nararamdaman ko, disappointed. Kasi, batang-bata ka pa, 19 years old, hindi mo ini-enjoy yung araw na to, di ba? Mai-enjoy ko naman yung araw na to kung wala ako sa pamilya ko, alam mo yun. Nakakalungkot nga ng ganung iniisip na ayaw mo makisalamuha sa pamilya mo Nakakalungkot yun. Aware ako doon. Aware ako doon sa ganung sinasabi ko. Hindi ko lang basta-basta sinasabi yun na ayoko sa pamilya ko. Hindi ako magse-celebrate ng Pasko or hindi ako magse-celebrate ng New Year kasi nandiyan yung pamilya ko. Hindi ako ganun. I mean, ganun talaga ako pero hindi ako ganung tao na parang hindi ka aware, no? Hindi ka aware kaya ako lang ginagawa yun kasi yung nararamdaman ko hindi na maganda. Ewan ko kung naiintindihan yung sinasabi ko. Hindi ko lang ma-enjoy yung New Year. Katulad nung last year, nung nag-New Year. Hindi ko lang kasi ma-enjoy kasi nasa poder ako ng pamilya ko. Okay naman kami ng pamilya ko pero alam mo yung pakiramdam ng parang nandidiri ka na. Alam mo yun? Nandidiri ka na. Kahit tignan mo lang sila, kahit kausapin mo lang sila, parang nandidiri ka na talaga. Tapos nararamdaman mo rin na parang pinangdidirian ka rin ng pamilya mo, di ba? Sarili mong pamilya, iniisip mo ng ganyan. Pero ganun yung nararamdaman ko Hindi ako basta-basta magre-react kung ganito yung mararamdaman ko. Kaya ngayon, kaganila lang, wala, napakaingay sa labas Alam mo na New Year. Ingay sa labas. Ganto dito sa Pilipinas, napakaingay talaga.
parang, parang nahihiya na talaga ako. Nahihiya na talaga akong ipakita sa yung, nahihiya na talaga akong ipakita yung sarili ko sa pamilya ko. Alam mo yun? Nakakaya na talaga kasi ang dami ko nang nagawa ring problema eh. Pero may kasalanan din sila eh. Hindi lang ako basta-basta parang magre-react na ano, di ba? May kasalanan din sila kung bakit ako ganito. Ewan ko pa, nakakaya kasi sabihin pag ano eh. Ayoko sumama mamaya sa sa pamilya ko pag mag-New Year sila kasi nakakaya talaga eh. Nandun yung lolo ko, mga pinsan ko, yung tita ko. Ayoko talagang makasalamuha yung pamilya ng tatay ko. Kasi tatay ko yung yung pupuntahan namin eh, yung pamilya niya. Ayoko ko kasi makasama yung tatay ko. Pinapangarap ko ngang umalis na yun eh. Pinapangarap ko nang umalis ng abroad yan, di ba? Kasi nasanay na akong wala yan dito sa bahay eh. Nasanay na akong wala yan sa buhay ko eh. Pero nakakainis na eh. Hindi na maganda na nandito lagi yan sa bahay eh. Aware naman ako na dapat ayusin ko rin yung sarili ko. 'Di ba? Makipag-ayos ka sa tatay ko pero hindi eh. Pero grabe na kasi yung parang nararamdaman ko. Hindi ko na mapatawad yung taong yun. Hindi ko na talaga mapatawad. Nung last year wala yung tatay ko. Kami lang ng nanay ko. Pero ganun pa rin nararamdaman ko yung kung bakit. Baka ako na talaga yung problema dun. Pero this year, tatay ko naman yung problema. Pero nung last year, parang okay naman eh. Parang goods naman ako lumabas eh. Parang wala naman talagang problema nung last year. Nag-ano lang talaga ako. Parang ina-isolate ko lang yung sarili ko. Pero this year talaga, iba nararamdaman ko eh. Gusto ko naman para mapagsalamuha sa kanila, di ba? Pero nakakaya. Nakakaya talaga eh. Nakakaya. Hindi na tulad ng dati. Last year kasi umalis kasi yung tatay ko, nasa barko. Nasa ibang bansa. Ngayon, isipon ako. Ewan ko ba. Yung plano ko ngayon, kasi maghahatid ako ng gamit eh, sa bahay ng lolo ko. Doon kami magse-celebrate. Lamig gagi. Ewan ko lang kung anong plano ko ngayon. Gusto ko lang kasi sana mag-celebrate sa kaibigan ko eh. Kasi doon ako komportable eh. Pero nakakaya naman sa pamilya niya, no? Na yung kaibigan niya lagi na lang nakikipag ang inang lamig. Lungkot ng buhay ko. 2025 na, katapusan na ng 2025. Ganito pa rin ako. Dito ako sa bintana. Nakakausap ko lang sarili ko. Lungkot ng ganito eh, no? Ayoko ng ganito talaga. Ayoko ng ganito na lang lagi yung buhay ko. Ayoko ng lagi yung malungkot. Kasi hindi mo na i-enjoy yung buhay eh, alam mo yan.
Ngayon, yung kasi nangina, ewan ko nang sasabihin ko. Ang gulo-gulo ng sinasabi ko, ang gulo-gulo ng iniisip ko. Pero ewan ko lang. Ngayon, ganito yung plano ko. Para naman kasi akong tanga, no, na nagbumukmok lang ako dito mag-isa, no. New Year na New Year. Parang ang abnormal dun eh. Ano kayong plano ko? Tinatry ko ang i-chat yun eh. Ewan ko ba't di nagre-reply yung kaibigan ko. Gusto ko lang kasi mga pag New Year sa kanila. Ayoko sa pamilya ko. Nakakadiri. Ano kayong gagawin ko ngayon? Ganito na lang kaya. Ganito na lang. Dito na lang ako sa bahay. Dito na lang ako sa bahay. Or pwede ako magbihis. Ihatid ko lang ang mga gamit dito sa bahay papunta sa lolo ng bahay ko. Then diretso na ako sa kaibigan ko. Pero hindi ko lang alam kung papayag yun eh. Kasi hindi pa nagre-reply yun eh. Ganito na lang. I-chat ko yung kaibigan ko. Chat ko lang siya kung okay ba na pwede pumunta dyan. Makipag-hangout lang ako, di ba? Then, kuha lang yata ako ng pagkain. Tapos, diretso na ako sa kaibigan ko. Pero nakakaya kasi pakita eh. Kahit ipakita ko lang yung damit. Kahit ipakita ko lang yung mukha ko sa kanila. Yung sa pamilya ko. Nakakaya kasi. Ayong ipakita yung sarili ko sa kanila. Gusto kong parang patago eh, no? Patago. Ang ina, 19 years old ka na, pinong problema mo pa to. Ang ina mo talaga. Nakakaya yung ginagawa mo sa kantalunan. Pero bata pa ako, alam mo yun. Bata pa ako. Batang-bata pa talaga ako. Okay lang na kahit malungkot ako, di ba? Yung mas importante talaga, may natututunan ka sa mga pagkakamali mo. Tulad nung last year, di ba? Putang ina, naulit na naman ngayon. Mag-isa na naman, putang ina, malungkot na naman. Pero isa pa rin yung pagkakamali na dapat mong matutunan. Yung nakita ko sa Facebook or sa other social media na tawag dito parang yung taon na to survival. Parang pinipilit mo lang na mag-survive talaga sa 2025. Madami kang pagkakamali pero madami kang natututunan. Parang may na benefit naman sa'yo, di ba? Parang may nabigyan ka naman ng benefits. Wisdom, kumbaga. So, ganito na lang gagawin ko mamaya. Una muna, text ko muna kaibigan kung pwede ako din New Year. Then, kukuha na lang ako ng pagkain dun sa pamilya ko and then dun ako kakain sa kaibigan ko. And ayan, yung sasabihin ko na this year 2025 hindi talaga maganda pero naranasan ko naman yung parang kahirapan talaga na dapat ko maranasan sa murang edad. Dapat maranasan ko na yun. Naranasan ko ng mapag-isa, naranasan ko ng papalit-palit ng trabaho. Palit ako ng palit ng trabaho eh. Naranasan ko ng
malaki yung problema ko, di ba? Tangina, ang dami kong utang sa home credit, di ko mabayad-bayaran. Pupunta na nga ako sa bahay, ng barangay. Papabarangay na ako. Yan, 2025, ito yung pagkakamali ko na dapat kong dapat kong matutunan talaga. 2026 grind na yan. Grind, syempre. Matik na yan. Ewan ko lang kung ba't nanonood ka pa po. Ano lang to, parang diary ko, parang record ba na mapapanood ko in a couple of years, di ba? Makikita ko yung kung paano ako, di ba? Kung ano yung sitwasyon ko dati, makikita ko yan balang araw. Kaya pagpasensya mo na baluktot yung mga sinasabi ko, hindi parang hindi siya nakakonekta kasi yun yung parang naiisip ko parang walang kwenta yung pinagsasabi ko Ganda ako makipag-usap sa mga tao. Kaya it's best na kausapin mo na lang sarili mo, di ba? Yan, dami ko pang gustong sabihin pero hindi ko lang masabi lahat kasi unexpected yung ginawa ko Bigla na lang ako nag-record na parang basta-basta, di ba? Parang hindi pa ako ready na parang i-express yung sarili ko, di ba? Ayun, 2026 me, Arikira, 2026. Sana hindi mo ako i-disappoint. Magiging okay ka na. Makapagbembang ka ng babae. Tangina, nakakadiri kang hayop ka. Tangina, lakas. Pero yun lang, please 2026 me, maging mabuti ka, maging mayaman ka na. Pakita mo sa pamilya mo na iba ka, di ba? Ipamukha mo na kayang-kaya mo talaga. Maging consistent ka araw-araw. Ayun lang parang advice ko sa sarili ko talaga. Malaki pangarap ka Pangarap ko mag-iwan ng marka sa buong mundo. Kaya yun lang. Goodbye.